Mapagpalang araw sa lahat for today's video. Nandito po ako ngayon sa may Binyan, sa may Mitsukoshi. Ang review po natin ito yung bagong-bago ng Samurai 155. Tara mga guys, simulan na natin ito review. So yung mga guys, simulan natin itong review. Ito po yung Samurai 155 ng Euromotor po. Yan. Euromotor po. Simulan po natin sa gulong mga guys. Ang gulong po nito, ang tatak po ay cordial. Yan. Tapos ang sukat po ay 100 by 80. 14 po. Tapos kita nyo naman, ang ganda po ng kanyang disc brake mga guys. Tapos ang kanyang front shock po, ang ganda rin po, matte lock po siya. Pati yung kanya brake caliper po ay matte lock din po. Tapos mga guys, itong fender, ang ganda po. Ano po siya eh, blue pa po nito mga guys. Tapos pag tinignan nyo naman yung kanyang headlight, yan mga guys. Ano po siya, LED na po yan mga guys. Tapos ito po yung kanyang signal light. Yan, LED na rin po yan. Mamaya mga guys, matitignan nyo kasi pinayagan tayo ng Mitsukoshi na i-operate yung motor mga guys. Tapos puntahan naman natin itong likod na gulong. Ang likod na gulong po nito ay 120 by 17, 14 din po mga guys. Nakikita nyo, ang ganda po ng spike. Yan. Mga guys, ano po ito Ito po yung kanyang crankcase. Wala po siyang kickstart ba guys. Yan. Wala lang po siyang kickstart. Tapos yung kanyang rear shock, yan po, glossy po siya na black. Glossy na black. Tapos may ganda dito mga guys, meron siyang mudguard, yan. Para yung sa tansik po ng putek, yan. Hindi po tatama agad dito sa, natin, flaring sa atin sa ilalim. Tapos mga guys, ang tail light nito, yan po. Ano po siya, LED na rin po. Tapos ito po yung kanyang magkabilang signal light, yan. LED na rin po mga guys. Tapos ito po, may reflector po dito. Tapos may ilaw po dito. Para pag sa gabi, kita po yung ating plaka. Tapos ito po yung kanyang fender mga guys, yan, malaki rin po. Yan. Talagang nakaka-cover po para hindi po yung sa nga po pag natakpo tayo yung tibalsik ng putik. Yan. Tapos mga guys, ito po yung kanyang, mga guys, ano pala to disc brake na rin po yung likod niya. Yan, disc brake na rin po. Tapos ang ganda po nung nito, yan yung pagka-swing arm nyo. Ang ganda po, siya, glossy po na gray. Tapos mga guys, ito po yung kanyang muffler. Yan, ganda po, ang laki po. Ang laki rin po ng heat guard. Yan, ganda po, ang laki po ng heat guard. Tapos yung tip niya po, ay po siya, glossy po siya na gray. Yan, kulay glossy, glossy na gray. Tapos mga guys, ito po yung kanyang manubela. Yan. Kita nyo, ito po yung mga function ng manubela niya. Pero po siya rito ang passing light. Yan. Passing light. Tapos ito po yung kanyang high and low busina, signal light, may idling po siya. Tapos ito po yung kanyang park light. Yan. Tapos ito po yung kanyang switch. Yan. Electrical switch po para sa ating push button. Yan. Tapos mga guys, meron po itong packets. Yan, ito yung packet. Mga guys, keyless na po ito Ang ganda po ito, keyless siya. Tapos pwede rin po siyang susian. Mga guys, ito po yung kanyang susi. Yan. Tapos mga guys, pag hawak nyo na po, ito po yung susi, i-drag, ibaba nyo lang po ito. Yan. Tapos ito, pwede nyo na po siya ipasok. Yan, para mga guys, pag nalulubat po kayo, yan, pwede nyo na siyang gamitin. Yan, kita nyo, yan, umilaw na po. Pero mamaya, i-operate din po natin yan.
Tapos mga guys, ano na po to, digital gauge panel na po. Tapos meron po siya rito ano, another packet po. Ayan. Malalim po to mga guys, yan oh. Malalim, kasyang-kasya po yung ano, yung cellphone natin, tapos mga papers, mga documents po kasyang-kasya. Kasi yung bottled water, pwede rin naman po. Kaso baka po hindi maisara. Pero pag maliit lang po yung bottled water, kasya naman po. Tapos mga guys, tignan natin, yung operate natin ha. Yan, pinindot ko na po. Tapos i-press down nyo lang po to. Pagka ganyan, i-operate ko na po, bali pindutin nyo lang po tong yan, ito po, parang susiyo yung design niya. Yan, ibig sabihin, okay na po siya. Tapos press down nyo lang po to. Yan. Kaya mga guys, so yan yung gauge panel niya. Kita nyo, ang ganda. Yan. Kita nyo, nakalagay po din sa kanyang gauge panel yung oras, yung tinakbo po, tapos yung kilometers po, tapos yung bilis nyo mga guys. Tapos ito po yung kanyang engine, ay yung fuel, yan. Tapos yung engine po, yan. Yung engine po siya rito. Tapos mga guys, ito po yung kanyang ilaw. Yan. Yan po yung kanyang signal light. Yan mga guys, oh. Signal light. Tapos yung kanyang park light. Yan, oh. Pag gusto niyo na po siyang ano, ay mga guys, ito nga po pala, ano siya, yan, pwede nyo siyang i-off, tapos siya, pwede nyo siyang i-on. Yan. Tapos, ito na po yan, yan na po yung kanyang headlight. LED po yan mga guys, yan, oh. Dito, yan, tapos dito po, yan, LED na po yan. Tapos tingnan natin yung kanyang tail light. Yan mga guys, ang ganda ng design ng tail light nito, oh. Parang ano siya, letter C. Tapos may tatlo dito, tatlong guhit, tapos letter C po ulit. Ano na po yan ha? LED na po yan mga guys. Ganyan ang forma ng kanyang digital gauge panel. Yan, off ko lang po. Yan. Tapos, bubuksan po natin yung upuan. Press nyo lang po to. Ba't kailangan lo? Yan. Kanina po kasi na-press ko na po yan para sa upuan. Tapos mga guys, ito po nga yung upuan yan. Lambot po. Tapos may design po. Ayun no. May design po siya. Tapos nakaano na po siya, nakaporma na po siya para sa angkas yan. Naka-elevate na po. Tapos ito po yung kanyang loob ng U-box. Yan. Mga guys, kasya rito ano, half face yan. Kasya po dito ang half face. Tapos depende po kayo sa inyong ano, sa inyong full face na helmet po. Tapos mga guys, ito po yung kanyang coolant. Yan, lagayan po ng coolant yan. Dito na po. Tapos yung kanyang gas tank, ito po. Yan, may flarings po siya. Yan, cover na cover. Ang nakikita nyo lang po ito kanyang gas cover. Yan. Tapos mga guys, ito kanyang grab board. Yan, pag nakita nyo, matte black po siya. Matte black po siya. Na parang pang ano, yan, pang click. Yan. Yan na po. Tapos ito po yung ilalim po ng upuan niya. Plastic po siya na flarings. Maganda po, makapal po sa matigas po yung pagka-plastic na po. Tapos meron mo pala siya rito ano, hook. Yan para sa helmet o kaya may pinamili kayo, pwede nyo rin po isabit dyan. Tapos mga guys, ito yung kanyang pangkasan niya. Ito po yung step nut yan, matibay po, saka maganda. Yan. Tapos yung kanyang side stand po ay glossy po na black, pati yung kanyang center stand ay glossy po na black. Yan. Tapos mga guys, mayroon din pala siya rito USB port. Yan. Kaya hindi na tayo ano, yung sabihin yung malolobat pag mga long drive, yan po. Kaya USB port na rin po dito mga guys. Saktong-sakto yung USB port no, kasi pagka nag-charge po kayo, dito na po yung packet. Yan, hindi po kagaya ng iba na naka-usli o kaya yung sasagi sa tuhod nyo mga guys. So yung mga guys, ito na yung nabang. Mga guys, ito nga pala, ito yung footboard niya. Yan, makinis lang po. Ito po yung battery guys, hindi ko lang po pinakuberan. Yan, ito po yung kanyang battery. Ito po yung cover niya. Ito mga guys, oh. Yan yung cover ng battery. Hindi ko lang po pinalagyan muna. So yung mga guys, ito na yung nabang ko. Masasakyan ko na ito
Samurai 155. So yung mga guys, nakasakay na ako sa Samurai, sa Euromotor Samurai 155 po. Mga guys, napaka ano po ito, ayan o. Yung footboard niya po, komportable po. Ayan, malaki po yung galawan ng ating paa. Ayan, kita niyo naman. Tapos mga guys, kanina nung sinusubukan ko po yung kanyang shock, ang lambot po ng kanyang shock. Tapos abot na abot ko po yung sahig. Ayan mga guys, abot na abot yung sahig. Tapos nilalaro ko kanina yung harap likod. Maganda po yung kanyang shock mga guys, malambot. Tapos nakadagdag pa po ng forma nito. Ito po, may visor po siya rito. Ayan. Tinted po na black yan. Visor po niya. Tapos syempre yung kanyang digital gauge panel, yan rin po nakadagdag ng forma nito mga guys. Tapos pagka nagda-drive kayo, upright po siya. Yan. Saka parang dali niya pong maneuver po. Madali po siyang, magaan po eh. Magaan po yung motor niya. Yan. Tapos yung clearance po, kita niyo naman yan. Malayo naman po ang ating tuhod. Pwede talaga to sa mga matatangkad na riders po. Yan. So yung mga guys, alam ko ito yung inaabangan nyo. Magkano ba ngayon itong Samurai 155? Mga guys, ang review ko po ngayon, ano siya, blue ang kulay niya. Pero meron pa po ito, alam ko, may kulay itong red tapos black po. Pero mas maganda po mga guys, pupuntahan nyo po na actual yung unit para ma-appreciate nyo. Yan. Dito po sa may Binyang Laguna po. Yan, na Mitsukoshi po. Yan. So mga guys, tara, tignan na natin magkano yung price nito. So yung mga guys, ito pong Samurai 155 EFI. Yan. Mga guys, so marami kayong pagpipilian dito. Kung magkano yung gusto nyo i-down yan. Meron siyang 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, and 10,000 mga guys. Tapos ito po yung kanyang monthly po. Yan. Ipapost ko na lang din po. Yan, pagka po ang dinaw nyo ay 5,000. Yan po ang monthly niya. Ito po yung mga months. Yan po yung mga months. Tapos ito po pag 5,000 ang down. Pag 6,000. Pag 7,000. Pag 8,000. Pag 9,000. Tapos pag 10,000 po mga guys. Tapos syempre po pag mas malaki po yung down nyo, mas bababa po yung monthly nyo mga guys. Kaya mga guys, naghanap po ngayon ng scooter. Yan, 155cc po. Ang cash price po nito mga guys ay 88,900. Yan. Kung naghahanap po kayo ng bagong scooter, yan, na 155, baka magustuhan niyo po ito mga guys. Ang clue ko lang mo ito. Pero mga guys, kung makikita niyo siya na actual, ay na rin po makakapansin na para po siyang kombinasyon ng Click 160. Tapos yun po, Aerox po. Yan. Saka sa tindig, kala nyo lang siya mukhang malaki, pero pag sinakyan nyo na siya, kita nyo naman, abot ko naman po, tapos magaan lang po siya. Yan. Tapos ngayon po, ang available po dito, puro bull po ang available dito ngayon sa may Binyang po. Ito po, kaya blue. Kaya blue din po, tapos yung nasa harap po nila, yan, kulay blue rin po. So yung mga guys, hanggang dito na lang. Kung hindi pa ka nakasubscribe sa akin, bisita notification bell para updated kayo sa aking mga videos.
Salamat nga po pala dito sa Mimiso Koshi Binyang. At nare-review ko po yung mga motor ko. More sales to come. Ang gaya na lang yung sinasabi. Ingat po palagi. Ride safe po. Basic. God bless po. Like and share na rin po ng aking mga videos. Bye-bye!